Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila si Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman ng Antioquia ay natikib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawi sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Sa ikalawang pagbasa, si Jesus, ang mabuting pastol, ay mahahayag sa katapusan ng panahon bilang maluwalhating kordero na siyang magagawad ng pagpapala sa mga mananampalatayang nakikinig sa kanyang tinig. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapato ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang aking, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po uli. Ngayon ay magandang umaga po. Linggo ng mabuting pastol at hinihikayat tayo na magdasal para sa bukasyon, lalo na magpapari. Ano po? Kasi pakunti ka din ng pakunti. Mahirap siguro talaga magpari at magyaya magpari. Pero syempre sana, pag may magpapari, sana yung, alam niyo yun, yung tutulungan tayo kumbaga na mas mapalapit sa Diyos, mapabuti, mabuting pastol sana, di ba? Ganun naman talaga ang gusto natin. Yung magpapastol sa atin ay mabuti sana. Bakit, Father? Kasi naman may masama talaga. Yun ang totoo. May masamang pastol. Paano ba nagiging masama ang isang pastol? Hindi ba last week, ang sabi ni Jesus kay Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Bakit? Kasi nung time na yon, ang mga pastol ay pangit talaga ang kanilang image. Pag pinaalaga mo ang tupa o kaya ang kambing sa kanila, next week wala na yung kambing, wala na yung tupa. Sounds familiar? Kahit nung unang panahon pa, ganun na, ay nag-birthday o pulutan na pala. Mawanan, nyamot. Tapos, pag minsan, hindi nila aalagaan, hahayaan na lang nila. May mga asong gubat. Diba? Kawawa naman ang kanilang mga pastol. Kawawa naman ang kanilang kawan. So, ang panawagin sa atin ay pakainin mo ang iyong tupa. Huwag mong kakainin, huwag mong ipapakain. Huwag mo rin aagawan ng pagkain. Yung iba kasi nanakawan pa ng pagkain. Nakakalungkot yung ganung tagpo. Yung tunay na mabuting pastol ay naroon siya upang dadalhin niya yung kanyang mga tupa sa batisan, sa damuhan. Hindi ba? Gising siya kapag halimbawa medyo mapanganib ang lugar. Hindi niyo ba naisip, ganoon din yung nanay? Iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Yung isusubo niya na lamang, ibigay niya pa sa kanyang mga anak. Pag nanganak yung aso ninyo, try niyong hawakan yung tuta niya. Congratulations. Alam niyo na ang ganoon ka-protective ang nanay, hindi ba? Ganoon ka-protective ang nanay. Kaya nga, naisip ko ang mabuting pastol ay isang nanay. I have watched the TV ad of Ding Dong Dantes. I appreciate the way he said, parang hindi niya daw malubos maisip yung kanyang nanay, bakit ganun. Na unawaan niya na lamang nung nakita niya yung kanyang asawa ni si Marian, kung paano niya minamahal yung kanilang anak. Di ba? Kung paano magsakripisyo ang isang nanay. Kung paano magmahal at mangalaga. O ganun naman talaga siguro. At sana ganun lahat. Siya nga pala, ang Diyos naman ay hindi lang namang ama, ina din siya. Yun ang totoo. Wala naman talagang gender ang Diyos. Hindi ba? Oo, tinatawag natin yung ama namin sa langit. Pero yung mas progresibong pag-iisip, tatawagin pa rin nilang ina ang Diyos. Hindi ba? Dahil ang Diyos ang lumilikha. Dahil ang Diyos, sabi niya sa aklat ni Propeta Isaías, malimutan naman ng ina ang kanyang anak. Ako, hindi kita malilimutan. I am more than your mother. Hindi ba? So siguro, kasabay ng lahat ng ating pagdarasal na maging mabuting pastol tayo. Unang-una ako bilang pare. Hindi sabay-sabay na lang tayo. Nung nasa seminaryo ako, alam nyo,
yung medyo kaedad kong pumasok sa seminaryo. Medyo may edad na ako nung pumasok. Pinag-uusapan namin, kasi at that time, ang mga pinapatay ay mga journalists. Yung naninindigan sa katotohanan, kikidnapin at saka papatayin. Anong nangyari sa simbahan? Anong nangyari sa mga pari? Kasi minsan pag nangangaral yung pari, parang, I'm sorry, para lang may okay lang pag alis ng misa, masarap yung pakiramdam. Pag nag-homily si Father, tawa tayo ng tawa, ginawa pang entertainment yung comedy bar pa yung misa. It's okay kung ganun. Sana ma-retain yung mensahe. Pero may mga pagkakataon na mabigat talaga yung message. Ang mensahe minsan talaga ay parang alam nyo yung talim ng itak, kabilaan, nakakasugat talaga. Di ba gano'n naman pag minsan ang nanay? Pag pagsasabihan ka, alam mong masakit pag minsan. Pero gagawin niya pa rin yun kahit masasaktan ka. Bakit? Para matuto tayo, para maituwid tayo. Alam niyo yung pastol nung unang panahon, kapag halimbawa yung tupa niya, malikot, makulit, naliligaw palagi, naiiwan, suppose sabi, kahit na ko yan, kasi yung mabuting pastol, kakilala ng mga tupa yan dahil magkakaamoy na yung mga yan So alam ng mga tupa kung sino yung kanyang pastol at susundan niya yon. Kaya lang may mga tupa na malilikot. Kaya dyan nanggaling yung sinasawag nating black sheep. Matigas kasi ang ulo niyan, bla bla bla. Pag minsan naliligaw yan, o pagbalikan mo ganyan, wala na, duguan na naman yung nandoon. Kinain na ng asong gubat. O kaya naman, hanapin mo pa, di ba? Yung talinghaga ng nawawalang tupa. O yan ang kwento niyan Alam niyo kung anong gagawin ng mabuting pastol para hindi lahat yan mangyari? Babaliin niya yung buto, yung paa ng tupa. Violente, no? Ang mensahe ay hindi, huwag yung bali-baliin yung mga... hindi yun ang mensahe, mamaya yung mensahe. Pero ito yung ginagawa sa mga tupa. Babaliin yung tupa. Yung paa ng tupa. Babaliin yung kanyang paa. Masusugat siya, siyempre. At ang burden ay nandoon sa pastol. Kasi araw-araw niyang bibit-bitin yung tupa papunta doon sa damuhan, papunta doon sa batis para uminom. Araw-araw hanggang magkilom. At dahil araw-araw yun, magiging close sila. At dahil dyan, hindi na sila maghihiwalay. Hindi na yan mawawala. Hindi na yan maglilikot. Dahil bit-bit ng pastol yung tupa sa kanyang bisig. Di ba yun ang imahe ng mabuting pastol? Hindi ko alam kung paano maging mabuting pastol bilang magulang sa inyong mga anak na malilingkot, makukulit, matigas ang ulo. Yung garalgal na yung boses mo, hindi man lang lumingon. Busy. Yung ganong pagkakataon, di ba? Lumuwa na yung mata mo. Noon, tignan ka lang ng nanay mo, Diyos ko, natunaw ka na. Naging liquid ka na. Di ba? Wala pang... Pag tumaas pa yung kamay, Diyos ko, manginig ka, di ba? Ngayon, wala Hindi ko alam kung paano. Pero hopefully, huwag kayong mag-resort sa violenting pamamaraan. Alamin niyo kung ano ang masigit na kailangan ng inyong mga anak upang sila ay sumunod at maging mabuti. Maging mabuti tayong pastol para sa kanila. Hindi ganun kadali, yung sinasabi ko. Pag minsan yung mga pari na magsasalita na may bahid politika, good luck. Di ba? Pag minsan ako nagsasalita ng gano'n, Diyos ko, may mga kaibigan akong umiiyak talaga sa harapan ko. Na para bagang kung pwede, wag na sana. Pero hindi. Pag minsan, kailangan sabihin. Wala naman akong babanggitin ng kahit anong pangalan. Pero ang mahalaga, sana yung matuto tayong lahat. At sa lahat naman ng pamamaraan. At sabi ng social science,
Lahat naman tayo mga politiko talaga. Dahil nakikipag-relate tayo sa isa't isa. So at some point, kailangan natin yun. Sabi nga nung isang pare, ano pala, pag magsisimba sila, papasukin mo lang kaluluwa, bawal ang katawan. Hindi naman pwede. Yung tao, katawan at kaluluwa. So ang tuturuan mo, buo. Hindi lang yung tungkol sa pananampalataya. Hindi ba? Hindi mo nga matuturuan yan ng kung gutom na gutom. Diyos ko naman, sasabihin mo, alam nyo ba, sa dyan, isa-isahin ko yung Bible. Tapos kumukulo yung sikmura mo. Hindi matututo kasi buong tao yan. So you cannot separate actually. Those Christian attending the Mass, they are Filipinos. The same. So somehow, if we will educate and form the conscience of every Christians, then we will form these Christians by listening to what is really the truth. At kung masakit man yung katotohanan, pasensya na. Ganun talaga. At sana manindigan yung pari. Sapagkat sana mabuting pastol siya sa kanyang mga kawan. Kung may nakaambang kamatayan, pasensya na. Sana igawin niya pa rin yung kanyang tungkulin bilang mabuti at totoong pastol. Eleksyon bukas. Sana mamili tayo ng titindig, ng magpapastol sa atin ng totoo, tapat at may malasakit. Sana pilig natin yung katulad ng isang mabuting pastor, katulad ng isang nanay na magbibigay ng kanyang sarili, isang ilaw ng tahanan, nagagabay sa ating lahat. Sana mayroong ganun. Sana makapamili tayo. Sana wag nating sayangin yung bukas sa darating. Upang tulad ng lahat ng bansa, ay patuloy tayong umunlad din at mapabuti. Basta nawa tayo sa ating hangarin ng Diyos. Maging payapa sana ang darating na bukas. Maging ligtas ang ating inang bansang Pilipinas. Yan ang ating panalangin. Pero gawin natin yung ating part at tungkulin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanawag si kanawal ng mga yumaw. Nang may katang araw ng buhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalaglok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang pagilito at hukom sa nabubuhay at mamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama na turuan niya tayong makinig sa tinig ni Jesus, ang kanyang anak at mabuting pastol. Dalhin nawa niya tayo sa mainam na pastulan kung saan makasusumpong tayo ng pahingahan at kapanatagan. Idalangin natin, Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Lapit mo kami sa iyo. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga relihiyoso at mga misyonero, upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo.
Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Bigyan mo nawa ng liwanag at dunong kaming mga mamamayan ng aming bansa upang mahalal namin ang mga pinunong may tunay na malasakit. Sila ang mga nagsusumikap tumulad sa anak mong si Jesus, ang mabuting pastol. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Magkaroon nawa ang aming bansa ng ligtas, tapat at payapang halalan. Iwaksin nawa namin ang pagkagamit at pumili nawa kami ng mga kandidatong may malasakit, may sapat na kakayanan, at higit sa lahat, puso at pagdamay sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Pukawin mo nawa ang mga kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso o buhay misyonero. Manalangin tayo. Tanggapin mo, Ama, ang mga kapatid namin tumanan. Makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Sa katahimikan din, bagitin natin sa Diyos ang panalangin para sa ating nanay. Bagitin natin ang kanilang mga pangalan. Nabubuhay man o yumao na. Ama namin mapagmahal, sa pabagitan ng matamis ng ngalan ni Jesus na anak mo at aming mabuting pastol, dinggin mo ang aming mga kahilingan na siyang magpapanatili sa amin sa kagalakang dulot ng kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.